Ito yung sikreto ko sa pagluluto ng gulay na kahit walang sahog, masarap pa rin. Magpakulo muna tayo ng tubig sa kawali, saka natin babalatan yung isang pirasong patatas. Yung ganyang pagkahiwa, pwede na yan. Yan yung gagamitin natin pinakabrot at pangpalapot na rin. Pag kumulo na ang tubig, ilalagay na natin ang patatas. Pakukuluan natin yan ng mga 15 minutes sa mahinang apoy lang ha. Hiniwa ko na pala yung carrots. Ganyang size lang yung ginawa ko. Tapos sa sayote, ganun din. Madalas ko pala niluluto to at nagugustuhan ng buong pamilya ko. Akayain nilang may sahog raw. Kahit walang sahog, masarap pa rin daw. Sinunod ko na din dito yung repolyo. Ganyang pagkahiwa din. Katamtamang size lang. Mayroon din tayo dito, pichay bagyo. Ganyang pagkahiwa lang para mabilis din siya maluto. Maraming salamat nga pala sa ating mga followers sa palagi niyong panonood. Ingat po kayo palagi. Ganun din sa ating mga kababayang OFW. Ingat po kayo palagi kung saang bansa man kayo at isasama ko kayo palagi sa mga panalangin ko. Mayroon din tayo dito. Baguio beans, puputulin lang natin sa tatlo yung isang piraso. Maraming salamat din sa ating mga bagong followers sa palagi yung panonood. Ingat po kayo palagi. At kung bago ka pa lang dito sa page natin, welcome na welcome ka dito at sisiguraduhin ko sa inyo na mag-i-enjoy talaga kayo. Isang pirasong bell pepper, ganyang hiwa lang. Tapos yung mga lamas natin, ganyang kadami din. Bawang sa sibuyas. Kapag ito yung lulutuin nyo, siguraduhin yung marami kayong sinaing ha. Tapos pagkalipas ng 15 minutes, binalikan ko yung pinakuluan nating patatas. Sinali ko muna sa isang bowl, itatabi muna natin yan. Magisa muna tayo ng sibuyas. Papalabasin na natin yung masarap na aroma. Isusunod na natin dito yung bawang. Pagkalipas ng mga ilang minuto, sinunod ko na din agad yung larang pula. Gisahin lang natin ng maigi. Naglagay na din ako agad ng pamintang durog. Maglagay na rin tayo ng oyster sauce. Maliit na sachet lang. Mga nasa 2 kutsara lang yun. 3 kutsarang toyo. Gisahin lang natin ng maigi. Saka tayo maglalagay brown sugar. I-caramelize lang natin yung sugar. Saka natin nilalagay yung carrot saka yung sayote. Gisahin lang natin ng maigi para manuot talaga yung mga pampalasa sa ating mga gulay. Saka natin ilalagay yung pinakuluan nating patatas. Imamash lang natin ng maigi para magiging malapot yung ating pinakasabaw. Simutin din natin yung pinakailalim ng salaan. Yan ang sikreto kung bakit lalong sumasarap kahit walang sahog. Pakukuluan lang natin ng mga 10 minuto. Kapag malambot na yung sayote, carrots, saka Baguio beans, ilalagay na natin yung repolyo at saka Baguio pichay. Ito yung ulam na makatipid ka talaga at makakapag-ipon ka pa. Bukod sa nakapag-ipon ka na, nakakain ka pa ng masustansyang ulam. Tikman muna natin kung ano pa ang kulang. Nakulangan pa ako dito sa lasa. Kaya nagdagdag pa ako ng kaunting MSG, panglinamnam at umami taste. Naglagay din ako ng kaunting asin. Lulutuin lang natin yan hanggang maluto yung ating mga gulay. Huwag niyong i-overcook ha. Yung katamtamang luto lang. Yung tipong kapag kinain mo, medyo crunchy pa. Sakto lang yung pagkalapot ng sabaw natin. Kung nakikita nyo, napakasarap, napaka-aesthetic, siguradong magugustuhan ng buong pamilya nyo, lalo na yung mga batang hindi kumakain ng gulay, mapapakain sila nito. God, maraming salamat po sa biyaya na binibigay nyo sa araw-araw. I-bless nyo po yung food na maging silbing lakas sa katawan namin. Amen. Guys, kain tayo, kain Pinas. Sapsoy na walang sahog pero napakasarap. Mainit-init pa. Yan ang gusto ko dito magulay. Try nito Napakasarap niya. Matipid pa.